of the Philippines o NGCP na critical pa rin ang power supply roon. Sa tindi raw ng epekto ng El Nino sa Mindanao, hindi makapag-supply ng normal ang mga hydropower plant na pangunahing pinagkukunan ng kuryente roon. We have deficiency or shortage in power during the month of May to as high as 144 megawatts here. Ngayon pa lang, nakararanas na ng 2 hanggang 3 oras na brownout ang ilang bahagi ng Mindanao. Ang masaklap, posibleng hanggang Mayo raw ito kailangang indahin ng mga taga roon. Pero para sa mga mambabatas, kailangang maresolba ang problema. Kapag tumama kasi ang mga brownout sa araw ng botohan at bilangan, lalong mabubuhay ang mga agam-agam na baka magkaroon ng hocus-pocus sa kauna-unang automated elections. May record pa naman ang hinala ng malawakang dayan sa ilang bahagi ng Mindanao noong election 2004 at 2007. We cannot just simply sit idly by when we know that there will be a failure of energy and may result in failure of election in Mindanao if this is the situation. Bukod sa panukalang muling pagganahin ng Iligan Diesel Power Plant at payo sa mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente, wala nang konkretong solusyon ang mga kinatawa ng power sector sa kakulangan ng supply sa kuryente sa Mindanao. Kaya si Congressman Rufus Rodriguez, hihilingin daw sa Pangulo na isailalim sa state of emergency ang Mindanao. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. At kapapasok lang na balita, isang Abu Sayyaf member ang nahuli ng militar. At kaunay po niya, makausap natin sa linya ng telepono si Lieutenant Colonel Edgar Arevalo, tagapagsalita ng Philippine Navy. Lieutenant Colonel Arevalo, good morning. Magandang umaga sa iyo, Igan, at sa ating taga-kapuso na napanood sa unang hirit. Magandang umaga po. Pakihingi po ng detalye kaunay nitong pagkakahuli ng Abu Sayyaf na ito. Igan, itong isang pagngangalang Jumadain Arad na may dalawang aliases, Abu Huraira and Asi Mangkabong Amsan. Ito ay isang miyembro ng Abu Sayyaf Group na kumpirma natin ito dahil umamin niya siya sa investigasyon na ginawa sa kanya kahapon. Ito ang balitang ating nakumpirma buhat kay Major General Juancho Saman, ang Commandant ng Philippine Marine Corps, at bulat niya ito kay Vice Admiral Ferdinand Goles, ang ating Navy Chief, na pagkatapos ng mahigit 2 buwan na case build-up ng Navy Intelligence ay nakakita tayo ng pagkakataon kahapon at ating nakumpirma na itong taong sinusundan natin ay siyang kasama sa grupo ni Abu Sabaya na nagsagawa ng kidnapping kina Gracia at Martin Burnham, kasama si sa Guillermo Subero noong 2001 sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Opo. Si Ara Daigan ay kasalukuyang nakasakay sa isang shuttle bus na pinubay ng isang shipping company nang siya ay parahin ng ating kagawad ng Philippine Navy Intelligence at kasama natin ang PNP sa pagdakip dito na sa may Pier 2 ng North Harbor dito sa Maynila, habang siya ay papauwi sana ng Zamboanga City. Ayon pa rin sa ulat, Igan, ay itong si Jumadail Arad ay nautusan nitong si Hamsira ni Isnilon Habilon, yung kanilang Abu Sayyaf Group Commander diyan sa Patikul Sulu, upang bumili ng bala o maghanap ng magbibilhan ng bala. At ito, sa sandaling ito, dito siya nasa kote na pinagsanib na pwersa ng Philippine Navy at Police ng Southern Police District. At kinukomend ni Admiral Goles ang ating mga kasamahang nagtrabaho dito sapagkat sa pagtatago niya sa lampas na 9 na taon ay finally nahuli siya, Igan. May patong bato na reward sa ulo niya? We are confirming that information kung mayroon, Igan, sapagkat ito ay napatunayang bahagi ng kumidnap kay Gracia Burnham at Martin Burnham, at malamang meron ditong patong sa kanyang ulo, Igan. May iba pa bang kasama siya na lumuwas dito sa Maynila, Colonel? Ang ating informasyon, Igan, ay mayroon pa, subalit we do not want to reveal the details that we're doing in order for not to preempt the things that we are doing. But what we are saying is
nandito siya sa Maynila, naniwala siya na siya ay makaliligtas na sapagkat may gitna siyang 9 na taon na hindi nahuhuli. Opo. Subalit after 9 years nga, more than 9 years, ay eto at nadakip natin siya at umaasa tayo na kung mayroon pa man siyang mga kasamahan, ay maaaring mahuli rin natin sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Edgar Arevalo, tagapagsalita ng Philippine Navy. Maraming pong salamat, Igan. Good morning. Samantala, sa ibang balita, hinikayat ng Climate Change Commission ng publiko na pangalagaan ang kalikasan sa gitna ng naranasang El Nino. Kaugnay po niya, makakusap natin live sa ating studio si Climate Change Commission Vice Chairman Hierson Alvarez. Secretary Alvarez, good morning po. Magandang umaga sa iyo, Igan. Ano-ano po ang maaaring ma-share ng taong bayan para maibsan ang epekto ng El Nino? At ang komisyon hubay, paano siya inilalapit ito sa mamamayan para maging kabahagi sa ating kampanya? Unang-una, ang chairman ng ating komisyon, si Presidente, nananawagan kung maaari magtipid tayo. Balde-balding tubig ang naaksaya kapag hindi tayo nag-iingat. At yung balde-balding tubig na yan ay maaaring magamit sa irigasyon, sa paggawa ng pagkain. Opo. Halimbawa si Isabela, na ngayon ay nagkakaroon ng tagtuyot, 1.8 billion na ang kasiraan ng ating mga taniman. Opo. Ngunit yan ay matutulungan natin sapagkat nag-utos siya na magbitiw ngayon ng mga emergency funds. Bilyon na rin ang bibitawan doon. Merong isang irigasyon doon, hindi nagagamit yung isang creek na gagamitin yung sa Balawbaw. At pag yan ay nagkaroon ng irigasyon, makatutulong sa mga halos 1,000 hektarya ang mapapatubigan. Mga hakbang na ngayon ay ibinabago sapagkat nung nakaraang 3 taon na nagkaroon tayo ng ganitong El Nino, Opo. bilyon ang nasira sa atin. At kung magpapatuloy ito, 20 bilyon ang maaaring masira. Sa bawat pagtaas ng 1 degree centigrade, ang init ng panahon, 10% ng ating produksyon ng palay at mais ang nasisira. At hindi lang palay at mais, kundi ang ating mga palaisdaan sapagkat tinatamaan ang palaisdaan ng tagtuyot. Maraming mga inakay ang namamatay. Ang acidification process ay mabigat. Itong pangyayari ito na climate change ay bahagi ng pandaigdigang pangyayari dahil sa pag-init ng panahon, dahil sa kapal ng carbon dioxide na binubuga natin sa ating impapawid. Kaya siguro, kinakailangan bawasan natin ang tinatawag na carbon footprint. Huwag tayong masyadong sumasakay sa ating magagarang sasakyan. Nagbubuga yan ng carbon dioxide sa impapawid. Huwag tayong nagsisiga. Kumari, huwag tayong manigarilyo. Ayun, okay. Pero Pag-uusap Secretary, natin pag-ulo. itong programang Fasting for Mother Earth na kasabay ng pagsimula ng Lenten season, pakipaliwanag po paano makakatulong dito ang publiko, yung Fasting for Mother Earth. Ikaw na ho nating mga Kristiyano, lalo na mga Katoliko, kung Lenten season, paghahanda po sa pagtitika para sa ating Panginoon dahil sa kanyang pagkamatay, yung pagtitiis, yung pagbabawas ng luho, yung maaari kung huwag kang kakain ng karne, huwag kang kain masyado, sapagkat lahat ng yan ay nangangahulugan ng paggamit ng mga bagay na